Kabanata 5181. O Diyos ko! Nabigla ang lahat nang makita na may tumama kay Holden Gibson sa tabi ni Harvey York nang walang kahirap-hirap. Sa isang tingin pa lang, alam ng lahat na si Rachel Hardy ay isang Weapon King level martial artist. Paano ka naglakas loob na saktan ako, bastos ka? Ikaw! Pilit na tumayo si Holden habang hawak ang mukha niya. Hindi mo ba alam na ako ang ikapitong elder ng Elder Group? Hindi mo ba naiintindihan ang mangyayari kung lalabanan mo ako? Kalmado lang na lumapit si Rachel at binigyan ng malakas na palo sa mukha si Holden. Ano ngayon kung sinampal kita? Akala mo ba napakagaling mo? Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung nilabanan mo si Sir York? Gusto mong lumuhad si Sir York, at ito lang ang kaya mo. Nananaginip ka siguro, di ba? Bilang miyembro ng pamilya Gibson, hindi mo lang dinungisan ang pangalan ng pamilya sa pamamagitan ng pagsilbi sa Lowe at Bowie family. Isa kang traidor bilang ikapitong elder. Pinanigan mo pa ang mga kalaban habang ang kapatid mo na si Quill ang niloko at pinatay. Tapos nagtatangkang magyabang pa kay Sir York. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka? Patuloy na sinampal ni Rachel si Holden ng sunod-sunod. Namaga ang kanyang mukha at dumago ang gilid ng labi niya. Ang tinatawag na shadow guards ay parang aatake na. Pero umatras din sila nang makita ang lakas ni Rachel. Bam! Ipinukul ni Harvey sa lupa ang badge ng leader. Ang badge ay may parehong awtoridad gaya ng leader. Nagbago agad ang ekspresyon ng lahat at walang alinlang ang lumuhod. Si Holden at Calvin Lowe ang mga klase ng tao na naghanap ng dahilan para hindi sumunod sa badge. Pero ang ibang tao ay hindi. Lumuhod ang mga shadow guards nang nanginginig sa takot. Si Holden lang, na namamaga ang mukha, ang nag-alinlangan. Sige nga, sabihin mo, may silbi pa ba ang badge na ito? Nanginginig ang mga mata ni Holden. Gusto niyang magsalita, pero alam niyang wala siyang laban kay Rachel. Hindi ka sasagot. Kalmado lang ang mukha ni Rachel. Kung ganoon, ako na ang sasagot para sa'yo. Sa mga kamay ng walang kakayahan, kaya mong baliwalain ang badge gamit ang mga dahilan. Ngunit sa mga kamay ni Sir York, ito ay batas. Ang hindi paggalang sa badge ay hindi paggalang kay Sir York. Ang hindi pagsunod ay isang krimen. Lahat ng tutol ay parurusahan. Lumapit si Rachel at nagpakawala ng nakakakilabot na aura. Alam niya ang tamang paraan para labanan ang tulad ni Holden. Hindi man lang gumalaw si Harvey. Ang mga tao ay may kakaibang ekspresyon habang pinapahiya si Holden ng isang tagapaglingkod lang. Nagpalit-palit ng ekspresyon si Holden bago napilitang lumuhod. Natalo siya sa martial arts. Wala rin siyang laban sa awtoridad ng badge. Kung tumanggi pa rin siya, tiyak na mamamatay siya kahit walang utos mula kay Harvey. Lubos na nabigla ang mga tao sa restaurant sa nakita nila. Walang nag-akala na ang kasing tapang ni Holden Gibson ay luluhod. Karaniwang pinahihirapan niya ang sinumang kumontra sa kanya. Pero ngayon, nakita nilang pinahiya siya. Pagkatapos makita ang kalmadong mukha ni Harvey, ang lahat ay napagtanto kung gaano siya kadelikado. Nasa harap sila ng isang tunay na makapangyarihang tao. Kinuha ni Rachel Hardy ang badge at inilagay ni Harvey ito sa kanyang bulsa bago tumayo. Hindi na siya tumingin pa kay Holden. Pero bago siya lumabas ng pintuan, saglit siyang huminto. Lumuhod ka sa puntod ni Quill Gibson. Pag-isipan mo kung anong klaseng tao ka. Alamin mo ang dapat mong gawin. Pagbalik sa tirahan ng pamilya Gibson, naghihintay si Alani Carlson sa pasukan na may madilim na ekspresyon. Naroon din sina Shinsuke Yamamoto at ang iba pang taga-isla na residente. Pagkakita kay Harvey, nag-iba ang ekspresyon nila ngunit agad ding bumalik sa normal. Napangiti si Harvey sa nakita. May problema ba, Miss Alani? Sandaling nagpakita ng gloomy face si Alani bago huminga ng malalim. Pwede ba tayong maglakad sa hardin? Tumango si Harvey at sinenyasan si Rachel na magpatuloy sa trabaho. Sumunod siya kay Alani sa hardin ng Gibson Residence. Maliit lang ang hardin, na may mga 5,000 square feet lang. Puno ito ng purple orchids at simple pero maayos. Nagpatuloy si Harvey sa paglalakad,
Iniisip kung gaano ito karomantiko kung kasama niya si Mandy Zimmer. Sayang nga lang at kasama niya ngayon ang isang arroganting taga-isla. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminga ng malalim si Alani. Narito ang shadow guard ni Holden, Sir York. Lumuhad sila sa puntod ni Quill at tila wala ng balak umalis. Paano mo nagawang takutin si Holden gamit ang badge ng leader? Hindi mo ba alam kung gaano siya nakakatakot? Kung magalit siya, maaari niya tayong ipiit dito kung gugustuhin niya. Tumawa si Harvey. Hindi ko siya pinilit na pumunta. Pumunta siya ng kusa. Binigyan ko siya ng pagpipilian. Dahil kung hindi siya susunod, mamamatay siya ng malagim. Nagpakita si Alani ng kakaibang tingin bago tumahimik. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, Sir York. Hindi lahat ay kaya ng badge. Ang mga taong napigil nito ay hindi naman talaga natutuwa. Sinasabi ko ito dahil nasa iisang panig tayo. Ayokong lahat tayo ay madamay sa kapahamakan dahil sa pagiging pabaya mo. Kung natatakot ka, pwede ka namang umalis. Wala namang pipigil sa'yo. Tiningnan ni Alani si Harvey nang may masamang tingin. Nandito ako para sa libing ni Quill. Talaga bang nakalimutan mo, o nagkukunwari ka lang? Wala akong pakialam. Pero sana mas mag-ingat ka sa susunod. Napangiwi si Alani Carlson. Ito na ang huling beses na paaalalahanan kita. Sana makipagtulungan ka sa akin para maging maayos ang libing na ito. Nagkibit balikat si Harvey. Paano? Simple lang. May seryosong ekspresyon si Alani. Bukod sa mental cultivation technique, ibigay mo sa akin ang leader badge ngayon. Huwag mong sabihing wala ka nito. Nabalitaan kong posibleng may ganitong teknik din ang mga bodyguards mo, kaya sigurado akong meron ka. At kung nasa akin ang badge, hindi ka makakalabas para gumawa ng gulo. Sa ganitong paraan, masisigurado kong magiging maayos ang libing ni Mr. Quill. Kung talagang nirerespeto mo si Mr. Quill, dapat mong sundin ang sinasabi ko. Hindi kita sasaktan. Lumapit si Alani ng may seryosong ekspresyon. Napangiti si Harvey. Ibig mong sabihin, gusto mong makuha ang mental cultivation technique ngayon. Kasama ang badge. Yan lang ba ang paraan para masigurong maayos ang libing ni Quill? Ano, masyado mo ba akong minamaliit? Hindi mo ba ako hininga na humingi ng tawad sa Lowe family? Napangiwi si Alani. Kung handa kang gawin iyon, susunod ako sayo. Sisiguraduhin kong mapapatawad kanila anuman ang mangyari. Ito lang ang paraan para makaalis ka rito ng buhay. Ang Heaven's Gate Headquarters ay napakadelikadong lugar. Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, isipin mo man lang ang mga tao sa paligid mo. Bahagyang ngumiti si Harvey sa harap ng arroganting babae. Napakaganda ng talumpati mo. Hindi mali kung susundin kita. Pero, ayoko talagang dinidiktahan ng iba. Mas gusto ko ang kumilos gamit ang sarili kong kakayahan. Bukod pa riyan, hindi bagay kay Quill ang libing na tahimik at walang kaguluhan. Kaya gagawin natin ito sa paraan ko. Hindi kita tuturuan ng mental cultivation techniques. Hindi ko rin ibibigay ang badge. Tungkol sa parusa, pwede mong papuntahin dito ang Lowe family at Bowie family bukas ng umaga kung gusto nila. Matutulog ako ngayong gabi. Magpadala ka na lang ng balita. Kakakain ko lang ng agahan. Kaya kailangan kong magpahinga. Wala akong oras para sayo. Naglakad na palayo si Harvey nang nakahalukip-kap ang mga kamay. Ikaw, napangiwi si Alani habang umaalis si Harvey. Pagsisisihan mo ito, Sir York. Hindi ka na makakabalik kung patuloy kang maging arrogant. Hindi na lumingon si Harvey. Bastos. Bastos talaga siya. Sa sobrang galit ni Alani, inihagis niya ang kanyang cellphone. Wala kang respeto. Hindi mo ako pinakikinggan kahit mabuti ang sinasabi ko. Sino ka ba sa tingin mo, ikaw na walang kwentang bastos? Kung nakamamatay ang tingin, matagal na sanang patay si Harvey. Ano, hindi lang hindi ginagawa ni Holden ang trabaho niya, nakaluhod pa siya sa puntod ni Quill ngayon. Ang lahat ay natatakot sa ikapitong elder. Paano siya basta-basta sumuko? Sa pangunahing bulwagan ng Lowe family. Ang mga opisyal ng Lowe family at Bowie family ay nagtipon. Sa mahalagang pagkakataon na ito, kailangang magkaisa ang dalawang pamilya.
Kaya lahat ay tahimik na naghihintay ng magandang balita mula kay Holden Gibson. Sa kanilang isipan, dapat magdusa ang isang outsider tulad ni Harvey York, kahit na hindi siya mapatay ng tulad ni Holden. Siguro makikita na lang nila ang bangkay ni Harvey. Hindi nila inaasahang makatanggap ng nakakagulat na balita matapos ang mahabang paghihintay. Iniisip ng pamilya na hawak nila ang buong Heaven's Gate. Walang duda, napakalaking kahihiyan nito para sa kanila. Narinig kong totoo ang leader badge na hawak ni Harvey, Elder Adler. Bukod pa riyan, parang ipinasa rin ni Quill ang teknik niya sa kanya. Pati ang mga bodyguard niya, perpekto ang martial arts. Hindi biro ang mga lakas na iyon. Maging si Alani ay natatakot sa awtoridad natin. Kinausap niya si Harvey, pero hindi siya pinakinggan. Nagtipon ang mga opisyal, mukhang mabibigat ang mga ekspresyon. Anong lugar ito? Ito ang Heaven's Gate Headquarters. Walang maniniwala na babagsak ang Lowe at Bowie family sa ganitong lugar. Pero nangyari ito, maraming nakatingin, at naghihintay ng susunod na mangyayari. Kung ang dalawang core family ng Heaven's Gate ay naapi ng hindi kilalang tao, magkakaroon ng malaking problema ang lahat. Sa pangunahing upuan, nilalaro ni Adler Lowe ang isang anti-gong goblet bago ito ibagsak sa lupa. Ang tropeyo na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar ay agad na nasira, pero walang naglakas loob na magdamdam. Naging tahimik ang paligid. Tahimik na tumingin si Adler sa paligid. Tumigil kayo. Ano sa tingin niyo ang lugar na ito? Ito ang Heaven's Gate Headquarters. Ang Lowe at Bowie family ay may 6 na upuan sa Elder Group. Ang lakas natin ay higit pa sa kalahati ng buong Holy Martial Arts Training Ground. Anong problema ang hindi natin nalampasan? Nagawa ng bastos na si Quill na magkaroon ng backup plan. Teknik lang at badge ang meron siya. Bakit kayo natatakot sa kanya? Sasabihin ko sa inyo, hindi natin kailangang matakot, dapat pa tayong magsaya. Ang mental cultivation technique ay nakapagpapalakas ng isang geomancy expert. Ibig sabihin, magiging tunay na hari tayo ng Heaven's Gate kapag nakuha natin ito. Ito ay magandang balita, hindi siya makakaligaw-ligaw sa teritoryo natin gamit ang teknik na iyon. Kung magtutulungan tayo at sakupin siya, hindi lang natin makukuha ang teknik, pati ang badge. Kapag nangyari iyon, natural na angat ang parehong pamilya. Kahit ang Diyos ay walang magagawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5185. Ang mga sinabi ni Adler Lowe ay nagpatahimik sa lahat. Matapos magtinginan, nagsimula silang manumbalik ang kumpiyansa. Tulad ng sinabi ni Adler, ito ang headquarters ng Heaven's Gate. Bukod sa Lowe family at Bowie family, sino pa ang may kontrol sa banal na lugar ng martial arts training? Kahit gaano kagaling si Harvey York, hindi niya kayang magpakitang gilas sa teritoryo ng iba. Di nagtagal, nagsimula ng maniwala ang lahat sa kanilang kakayahan. Tiningnan nila ang tirahan ng Gibson family na may kayabangan, na parang kaya nilang sirain ito kung gugustuhin nila. Tama, magaling si Harvey sa pakikipaglaban, at ginagamit niya ang leader's badge para magyabang, sigaw ni Osmond Bowie. Pero huwag kalimutan, ganyan lang siya dahil may hawak siyang pag-aari ng Heaven's Gate. Ang mental cultivation techniques ay atin. Ang leader's badge ay atin din. Kung tutuusin, ang problema lang natin ay ang mga bagay na pag-aari ng Heaven's Gate, hindi si Harvey. Basta makuha natin ito mula sa kanya, madali na nating matatalo ang mga outsider. Siyempre, kahanga-hanga sina Adler at Osmond. Ang sunod-sunod na aksyon ni Harvey ay nagbigay sa kanila ng kaunting takot. Pero hindi nila pwedeng ipakita iyon sa publiko. Sa halip, binalak nilang siraan si Harvey na parang wala itong kwenta. Napakalaking kahihiyan para sa kanila kung matatakot sila kay Harvey. Pagkarinig sa kanilang paliwanag at pagtingin sa kumpiyansang ekspresyon ni Adler at Osmond, ang mga opisyal ng dalawang pamilya ay nakahinga ng maluwag matapos ang ilang araw ng pagkabahala.
Naniniwala silang madali lang harapin si Harvey kung gugustuhin nila. Tama, napakahusay ni Harvey, at ganoon din ang teknik ni Quill. Pero dapat nating lampasan ang normal. Kung hindi natin sila matalo, gagamit tayo ng mga baril. Tungkol sa badge, baliwalain na lang natin. Lahat tayo ay luluhod sa ating mga ninuno pagkatapos harapin si Harvey. Ayaw nilang itapon natin ang ating prinsipyo dahil lang sa badge. Tama, hindi natin kailangang lumuhod tulad ng walang kwentang si Holden. Nagplano ang mga opisyal ng kanilang mga hakbang, parang kaya nilang wasakin ang Gibson family anumang oras. Kayong dalawa, tipunin ang lahat ng espiya natin para ikalat ang balitang peke ang badge ni Harvey. Kayo ang magbabantay kay Harvey at sa Gibson family. Sabihan agad ako kung may mangyari. At kayo, ihanda ang dalawang sakripisyo nating sundalo. Bigyan sila ng settlement fee na doble sa hinihingi nila. Ihanda silang lumaban hanggang dulo. Magpadala rin ng tao para bantayan ang Golden Sands. Hindi natin pwedeng hayaang sirain ng mga tao roon ang negosyo natin. At sa huli, Calvin Lowe at Emory Bowie, gusto kong lumuhod kayong dalawa sa mga ninuno ng Heaven's Gate. Magpanggap kayong inaamin ang inyong kasalanan. Kailangan nating magmukhang tama bago gumawa ng anumang aksyon. Kasabay ng maingat na pagpaplano ni Adler Lowe, mukhang papunta sa digmaan laban kay Harvey York ang Lowe family at Bowie family. Ang magulong sitwasyon ay biglang tumahimik. Lahat ay nagpakita ng kalmadong mukha, handang sugurin si Harvey anumang oras. Ito ang itsura ng digmaan. Pagkakita sa lahat ng tila kalmado na, nagkatinginan sina Adler at Osmond Bowie bago bumantong hininga. Alam nilang matigas na kalaban si Harvey. Natatakot silang magpanik ang kanilang mga tao. Napakalaking tulong ng mga ganitong plano para pakalmayan ang kanilang grupo. Magbibigay pa sana ng talumpati para pataasin ang moral sina Adler at Osmond, nang biglang may malakas na kalakbog mula sa pasukan. Ang pintuang kahoy ay agad na sinipa, na ikinagulat ng lahat sa loob. Sino iyon? Paano nila nagawang sipain ang pinto ng bahay ng Lowe family? Ang grupo ng galit na kabataan mula sa pamilya ay nagtaas ng manggas at lumapit. Pagkalapit nila, agad silang itinapon ng mabibigat na bagay at bumagsak sa lupa. May isang taong balot ng benda ang biglang lumitaw, mukhang puno ng sigla, at tumingin sa mga tao sa harap niya. Siya si Prince Gibson, ang anak ni Quill. Casual lang na nakatayo si Rachel sa tabi niya. Siyempre, siya ang sumipa sa pinto at nagtapon ng mga miyembro ng Lowe family. Bukod sa kanya, nandoon din si Shay Gibson. Inaalagaan niya sina Darwin Gibson at Prince Gibson nitong mga nakaraang araw. Pagdating ni Prince Gibson, agad niyang sinabihan si Harvey na magmisyon bago siya nagpunta roon. Prince Gibson, hindi ba nasa ospital siya? Bakit siya nandito? Anong ibig sabihin nito? Isang mayamang playboy ang sumipa sa pintuan ng bahay ng Lowe family. Parang gusto niyang mamatay. Pati si Quill ay namatay sa mga kamay natin. Anong magagawa ng hampas lupang iyon laban sa atin? Masama ang tingin ng mga Lowe kay Prince Gibson. Siguro matatakot sila kung si Harvey mismo ang pumunta. Pero wala silang pakialam sa batang kilala na nila buong buhay nila. Tumingin-tingin si Prince Gibson, na parang wala siyang pakialam sa masamang tingin ng iba. Narito ako sa ngalan ni Sir York. Ang libing ng aking ama ay sa makalawa. Umaasa akong lahat kayo ay darating para magbigay galang. Ang pangunahing may sala sa pagkamatay ng aking ama ay ililibing din. Magiging ligtas lamang ang Lowe family at Bowie family pagkatapos nyon. Pero kung hindi, pasensya na. Ayaw ni Sir York na may kahit sinong maiwang buhay. Nagpakita si Prince Gibson ng mabangis na ekspresyon sa ilalim ng kanyang mga benda. By the way, sana baliwalain niyo ang babala ko rito. Gusto kong mamatay kayong lahat. Napakalupit ng aura. Ayaw niyang huminga ng parehong hangin ng mga pumatay sa kanyang ama. Nagkatinginan ang Lowe family at Bowie family. Pagkatapos ng ilang sandali, napuno ng tawa ang paligid. Prince Gibson, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? O lasing ka pa? Pati ang iyong ama ay hindi maglalakas loob na magsabi ng ganyang bagay.
Nangangarap ka ba? Ang pamilya Low at ang pamilya Bowie ay tiningnan si Prince Gibson ng may paghamak. Ang kanyang mga salita ay tila masyadong baliw para sa kanila. Mukhang hindi nyo na ako pinapansin. Nagpakita si Prince Gibson ng malungkot na ekspresyon sa pamamagitan ng kanyang mga bendahe. Maganda, sa ganitong paraan, tiyak na mamamatay kayong lahat. Makakaganti ako sa aking ama. Mamatay kami lahat. Makagaganti sa ama. Ang dalawang pamilya ay galit na galit sa mayabang na tono ni Prince Gibson. Simula ng kailan may karapatan ng isang mayamang lalaki na magyabang sa harap ng pamilya Low at pamilya Bowie. Nakuha mo lang ang buhay mo, tapos itatapon mo ulit. Huwag mong sisihin ang iba dito. Isasama ka namin diretso sa iyong ama ngayon. Ang mga tao ay tumawa ng malamig habang nagdidikit ang kanilang mga armas. Ang Heaven's Gate ay isang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts, kaya't natural na sanay silang lahat dito. Lumabas din ang mga gwardya mula sa gilid. Ang mga gwardya ay may hawak na mga crossbow, tinutok sila kay Prince Gibson na may mga matalim na ekspresyon. Ngunit bago sila kumilos, si Rachel Hardy ay dumaan at nagsimula sa pagtakbo patungo sa mga tao. Sumipa siya at narinig ang isang sigaw ng sakit. Ilang gwardya ang nahulog sa mga tao habang patuloy ang pagtunog ng mga crossbow. Og! Ang matalim na mga palaso ay tumama at isang dosenang miyembro ng pamilya Low, at humandusay sa lupa, paralisado. Mabilis na kinuha ni Rachel ang crossbow at pinaga niya ito. Maraming palaso ang lumipad at ang natitirang mga gwardya ay napaungol sa sakit bago bumagsak sa lupa. Tumigil ang lahat at nagtinginan sa isa't isa. Walang nakakakita na ganito kalakas ang mga kasama ni Prince Gibson. Walang duda, kaya't naglakas loob si Prince Gibson na magyabang sa harap ng dalawang pamilya. Galit na galit ang dalawang pamilya, handa na silang tapusin ito. Dahil nandyan si Young Master Prince Gibson, siya ay isang bisita. Hindi natin dapat sundan ang kanyang bastos na ugali, hindi ba? Mag-withdraw tayo. Sumigaw si Adler Low upang pigilan ang kanyang dalawang eksperto, at siya at si Osmond Bowie ay tahimik na naglakad sa unahan ng grupo. Alam nila na mahirap kalabanan si Rachel. Tiyak na may lakas siyang kasing husay ng isang weapon king. Kung lumaban sila sa ganitong sitwasyon, tiyak na masisira ang dalawang pamilya. Lahat ng matataas na tao ay naruroon sa oras na ito. Medyo hindi pa sila sanay dahil sa kanilang pagkakalugmok. Wala silang laban kay Rachel, na namumuhay sa gilid ng tabak. Pinigilan sila ni Adler at Osmond dahil dito. Pagkatapos ay inayos nila ang kanilang mga tropa kasama na ang dalawang nawawalang sundalo at sa kanila haharapin sina Harvey at ang iba pa. Ganito gumalaw ang mga taong may mataas na posisyon. Ginagamit nila ang kanilang mga tauhan na parang mga pyesa upang wasakin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng tusong mga plano. Pagkatapos marinig ang utos ni Adler Low, nagtinginan ang mga pamilya at umatras ng ilang hakbang. Siyempre, natatakot din sila sa kakayahan ni Rachel Hardy. Dahil may nagutos na umatras, ang pinakamainam na gawin nila ay sumunod. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay mga kahangahangang tao. Iiwan nila ang lahat ng labanan at pagpatay sa kanilang mga minyan. Sa maling pagkakataon, sino ang maglalakas loob na magtangkang sumuporta? Sa tamang dahilan, magbibigay sila agad. Hindi nila alam ni Adler at Osmond Bowie na winasak nila ang moral ng mga pinakamahalagang tao ng pamilya pagkatapos nilang itaas ito. Marahil magagalit sila kung malaman nila ito. Pinagtagpi ni Adler ang kanyang mga kamay sa harap ng mga tao at tinitigan ng mabigat si Prince Gibson sa mata na may ngiti sa mukha. Dahil nandito ka, bibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ng aming pamilya. Ibigay mo sa amin ang teknik na ninakaw ng iyong ama. At kunin mong buhay si Harvey York. Sa ganitong paraan, sa ngalan ng Elder Group, patawarin ko ang pamilya Gibson dahil sa inyong pagsuway. Itatalaga pa kita bilang pinuno ng pamilya Gibson. May pagkakataon kang maging isang elder sa Elder Group. Magiging isang natatanging kabataan ka sa punong himpilan ng Heaven's Gate. Ano sa tingin mo? Hindi ba't hindi masamang danang inilihis ko para sa iyo?
Tinitigan ni Prince Gibson si Adler nang may pandama ng pagkasuklam at niluwa ang laway upang ipakita ang hindi niya paggalang. Hindi na siya nag-abala pang magsalita. Pumintig ang mga mata ni Adler sa nakita niyang iyon. Halos hindi niya mapigilan ang galit. Anak ng tinapa, paano mo kayang dumihan ng lupa nang binibigyan kita ng ganoong respeto? Kahit ang iyong ama ay hindi maglalakas loob magsalita laban sa akin nung nabubuhay pa siya. Sino ka sa tingin mo? Matalim ang mga titig ni Adler. Kung hindi lang dahil sa pambihirang kakayahan sa laban ni Rachel. Matagal na niyang itinaboy si Prince Gibson sa isang salita lang. Tama na ang usapan. Malamig na sinabi ni Prince Gibson. Iba ako sa aking ama. Pwedeng ka magsinungaling sa kanya ng ganito, pero hindi sa akin. Inaakusahan mo pa ang pamilya Gibson sa pagnanakaw ng inyong teknik. Anong silbi nun? Kung talagang hawak ninyo ang teknik na iyon, ang Heaven's Gate ay matagal nang sa inyo. Paano mo magagawang isisi ang kasalanan sa aking ama? Nagpapanggap ka pa na ikaw ay nasa tama. Talaga namang ikinahiya mo ang elder group sa puntong ito. Kung ako ang pinuno, matagal na kitang pinatay. Dapat linisin ang lugar na ito. Ang mga taong tulad mo na kabilang sa grupo ng mga elder ay isang kahihiyan sa ating lahat. Humihingal si Adler. Tama si Prince Gibson. Kung talaga may mental cultivation technique ang pamilya Lowe, matagal na sana silang hari ng Heaven's Gate. Bakit pa nilang hintayin ito? Sa madaling salita, hindi mahalaga kung gaano karaming ebidensya ang kanilang nakolekta upang isisi kay Quill Gibson. Wala itong silbi kung tutusin sa mga salita ni Prince Gibson. Matapos lamunin ni Adler Lowe ang kanyang sariling mga salita, mabilis na lumapit si Osmond Bowie at sinamaan ng tingin si Prinsipe Gibson. Ilang araw pa lang, at ang dila mo ay tumatalas na pala, ha? Pero, hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng inyong pamilya sa pamamagitan ng paninirang puri sa amin ng ganito? Bukod dito, paano ka nang ahas na mag-utos ng isang tagalabas na pangasiwaan ang sitwasyon sa Heaven's Gate? Ipinagkanulo mo ang inyong mga ninuno sa paggawa nito. Ngumisi si Prinsipe Gibson. Sinisisi mo pa rin ako. Sasabihin ko sa iyo, si Sir York ay hindi lamang may badge ng leader, kundi siya rin ang aking nakatalagang kapatid. Anuman ang pananaw, bahagi siya ng pamilya. Siyempre may badge siya, siyempre ipagtatanggol niya ang pamilya. Natural lang na gawin niya iyon. Pagkatapos, huminga ng malalim si Prinsipe Gibson. Kung hindi dahil sa kanya, si Darwin, Shay at ako ay wala na sa mundo ngayon, hindi ba? Sa tingin mo ba kaya mo pang magsalita ngayon? Tumawa si Osmond. Mukhang talagang nagpaplano ang hayop na ito laban sa atin, ha? Kahit na, sa tingin mo ba magagawa mo ang gusto mo dahil may tulong ka mula sa mga tagalabas? Nababaliw ka na ba? Huwag kalimutan, mas marami kami dito. Ang Gibson family ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kung gusto namin, mapapalibutan ka ng mga kaaway. Mas mabuting malaman mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ibigay mo sa amin ang teknik at ibigay mo sa amin ang mga tao. Kung hindi, kailangan mo lang mabuhay sa natitirang ilang oras ng iyong buhay. Hindi ka lang mamamatay noon. Ang hayop na iyon, si Quill, ay hindi rin makakakuha ng kanyang buong katawan. Malamig na tumitig si Prinsipe Gibson. Anak ng tinapa, nasa iyo ang katawan niya sa buong panahon na ito. Ikaw, agad na dumilim ang mukha ni Osmond nang marinig ang mga salita ni Prinsipe Gibson. Kaya talagang plano mong hamanin kami. Nagkatinginan sina Osmond at Adler. Sa puntong ito, wala na silang magagawa kundi gumanti. Ang reputasyon ng dalawang matatanda ay tuluyang masisira kung hahayaan nilang maglakad-lakad si Prinsipe Gibson nang hindi nasasaktan. Mga tanga ba kayo? O may masamang alaala lang kayo? Malamig na tumawa si Prinsipe Gibson. Siyempre, hahamunin kita, pero hindi ngayon. Sinabi sa amin ni Sir York na hindi kami gagawa ng anumang bagay hanggang sa susunod na linggo. Pagkatapos noon, bibigyan namin kayong lahat ng pagkakataong magbigay ng pakikiramay sa aking ama. Siyempre, maaari kang magbigay ng anumang mayroon ka. Huwag mag-atubili. Huwag mag-iwan ng isang bato na hindi nababaligtad.
Sa ganoong paraan, makakapag-ukit si Sir York sa bawat isa sa inyo kasama ang suporta sa likod ng inyong mga likuran. Iyon lang ang paraan upang matiyak na mamamatay ang buong pamilya ninyo. Tumingin ng malalim si Prinsipe Gibson sa mga mata nina Adler at Osmond. Huwag matakot. Ingatan ninyo ang inyong mga huling araw. Kapag kinuha namin ang kabaong ng aking ama, sisiguraduhin kong ililibing ko kayong mga hayop kayo. Pagkatapos, lumingon si Prinsipe Gibson at umalis. Malamig din na tumitig si Shay Gibson. Ngumiti si Rachel kay Adler at Osmond bago pinatakbo ang kanyang hinlalaki sa kanyang lalamunan. Ang kapal ng mga apog. Ang Lowe family at ang Bowie family ay galit na galit. Nakakita na sila ng maraming mapagmataas na tao sa kanilang buhay. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong naglakas loob na labanan ang dalawang pamilya ng sabay-sabay. Kabanata 5190. Ito ay isang kahibangan. Ikaw na maliit na hayop. Paano mo nagawa iyon? Sumiklab sa galit ang dalawang pamilya matapos makita sina Prinsipe Gibson at ang iba pa na umaalis sa eksena. Elder Adler, Elder Osmond, dapat tayong kumilos. Tama, dadalhin natin ang lahat ng kapangyarihan na mayroon tayo dito. Sasalakayin natin ang tirahan ng Gibson family gamit ang lahat ng ating lakas. Hindi magtatagal para makitungo tayo sa kanila habang ang kanilang anesthesia ay nakaepekto pa rin. Kahit gaano kagaling si Harvey York, walang paraan na makakalaban siya sa buong kapangyarihan ng Heaven's Gate. Mag-utos lang sa lahat, at makakagalaw na kami. Kahit si Quill Gibson ay namatay sa ating mga kamay. Walang halaga sina Prinsipe Gibson at Harvey kumpara sa kanya. Malinaw na, ang mga walang kabuluhang mas mataas na opisyal ay nagpakita ng matuwid na puot. Nais nilang pumatay ng maraming tao bilang paraan upang makalabas sa gulo. Huwag kayong magiging pabaya, lahat. Huminga ng malalim si Adler Lowe at itinulak ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Sinabi ko na sa inyo, kailangan natin ng pasensya para gumawa ng magagandang bagay. Hindi tayo maaaring kumilos ayon sa ating kagustuhan ngayon. Narito si Prinsipe Gibson para lang inisin tayo. Gusto nilang salakayin natin sila kapag hindi pa tayo handa. Wala tayong malaking tsansa na manalo kung gagawin natin iyon. Kailangan nating pigilin ang ating sarili sa ngayon. Kapag natapos na natin ang pagpaplano, ang Lowe family at ang Bowie family ay natural na makakaharap sa mga mangmang na iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit si Quill ay hindi pantay sa atin, lalo na sina Prinsipe Gibson at Harvey. Malamig na tumitig si Osmond Bowie. Kaya natin pa ring pigilin ang ating sarili ngayon, pero kaya ba ng mga tauhang iyon na gawin ang pareho? Kahit na magtagumpay tayo sa paggawa nito, ano ang gagawin natin? Talaga bang luluhod tayo sa libingan ni Quill? Mas mabuti pang iuntog natin ang ating mga ulo sa lupa. Sabay-sabay na sumigaw ang dalawang pamilya. Mas gugustuhin nilang makipaglaban hanggang sa kamatayan kaysa sumuko sa kaaway. Ipagpapatuloy natin ang ating pinaplano. Bukod sa dalawang pamilyang iyon, kailangan nating makipag-ugnayan kay Young Master John para bigyan tayo ng mas maraming tropa. Bibisita rin ako sa leader. Tingnan natin kung handa siyang makipag-ayos sa sitwasyon. Sa tabi natin ang God of War, hindi na natin kailangang gumalaw ng isang daliri para harapin si Harvey. Nagpakita ng malalim na ekspresyon ang lahat. Ipahawak sa leader. Napakatalino ng ideya. Nang bumalik sina Prinsipe Gibson at ang iba pa, tiningnan ni Harvey ang mga isda sa hardin habang umiinom ng tsaa niya. Para kay Harvey, ito ay isang bihirang pagkakataon para makapagpahinga. Tapos na niya ang lahat. Hindi siya nagmamadali. Sir York, nakasalamuha ko lang sina Adler at Osmond. Kung tama ako, walang paraan na susuko sila ng ganoon kadali. Lalabanan nila tayo hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Pero, ang mga matandang hayop na iyon ay mapanghusga. Hindi nila gagamitin ang kanilang mga trump card maliban kung talagang desperado sila. Hindi mahalaga kung anong uri ng mga trump card ang mayroon sila. Wala silang pagkakataon na gumawa ng anumang bagay kapag tinanggal na natin silang lahat. Nakakaaliw na sabi ni Rachel Hardy.